nag-develop tayo ng curriculum, nag-evaluate tayo, nag-implement tayo ng angkop na curriculum for them. So, kailangan tayo as a curriculum leader, alam din natin ang mga content ay updated and accurate sa curriculum. Lalo na kung talagang kailangan ng improvements, ng development doon sa ating mga ituturo, lalo na sa mga textbook and sa mga instructional material. So, kailangan alam natin na ito bang itong textbook na to, itong mga books na to, ito bang mga learning materials na to ay naka up to date siya and accurate siya doon sa ating ituturo, lalo na sa K-12 Basic Education Program curriculum. And pangatlo daw, have provision for differentiated instruction. It is important to provide activities and assessment strategies that are relevant to the learning style and thinking preferences of the learners. The needs of slow learners and fast learners should also be considered. So as a teachers, we are the tayo yung mas nakakaalam kung ang mga estudyante natin ay fast learner and slow learners. So, kailangan makonsider din natin yung mga kakayahan and mga kahinaan ng ating estudyante. Kaya kailangan yung alam din natin kung paano natin ma-differentiate yung instruction. Kailangan talaga na meron tayong consideration when it comes to this. Kasi sa pagkakandak ng mga activities and ng mga assessment strategies ay nakadepende pa rin po sa atin yan. Kasi tayo nga po, yung mga teachers, tapos siyempre tayo, alam natin kung anong mga ilalagay natin sa ating curriculum, lalo na tayo yung mga curriculum leader. So, kailangan yung mga learning style and yung mga strategies, yung teaching preferences po natin ay ibabase din po natin sa ating mga learners. Kung ano ba itong mga learners natin. Kung ito ba ay slow learners or fast learners. So, yung curriculum na i-implement natin o gagawin natin para sa kanila ay accurate and angkop din po sa kung ano yung kaya din po nilang gawin. So, next is provision for reflective thinking. The instructional materials in textbooks should engage the learners to develop deeper understanding of the lessons, develop critical and creative thinking, and encourage reflective thinking. So, kailangan daw po na meron talagang reflective thinking. Kasi, siyempre, yung critical thinking ng bata, lalo na ngayon nasa meron na tayong K-12 and siyempre meron na din tayo itong mga bata na to ay mga 21st learner. So, kailangan talaga na ma-develop yung reflective thinking ng bata, lalo na kapag nag-aaral sila. Kaya tayo as a teacher, dapat ma-develop natin yon and lalo na sa pamamagitan ng mga libre o mga textbook na ibibigay natin. And siyempre, yung mga assessments, mga activities, and also the tawag na ito, instructional materials na mga gagawin natin. Yung mga IMs natin ay kailangan nakakapag-concrete o nakaka-create ang ating mga estudyante ng critical thinking doon sa kanilang mga ginagawa. So, next one is provision for parental and community involvement. The textbook and instructional materials should encourage parental and community involvement. This means that service learning, real-life integration, and parental support are encouraged. So, syempre, kailangan talaga ng parental support and the community support. And ito yung tinatawag nating teamwork, school, between community and parents. So, lalo na po sa ating mga SPED learners talaga, kailangan yung supports ng parents in the community para din po mas mapaganda and mapaunlad yung
yung ating pagtuturo at siyempre para din po yun sa kanila. Teacher as a curriculum leader, make sure that all the necessary instructional materials are they need to implement the curriculum are provided. So, kailangan daw po talaga na po provide kung anong mga kailangan na sa pag-develop ng curriculum. They also ensure that these instructional materials are relevant and responsive to the needs of the learner. So, siyempre, kailangan talaga yung mga instructional materials and lalo na yung mga textbook ay talagang alam natin na makakatulong at matututo talaga yung mga bata. At all times, teachers are encouraged to develop their own instructional materials from objects and materials that are available in their locality. They are expected to be innovative and creative in developing relevant instructional materials for their class. So, as a teacher, hindi lang tayo curriculum leaders, so kailangan din tayo ay mapamaraan and maging creative nga and siyempre magiging innovative talaga tayo. Tayo na yung magkakaroon ng initiative na gumawa ng mga instructional materials o mga available instructional materials. Depende po sa kung anong mga strategies o mga techniques na alam natin na makakatulong talaga and siyempre kung anong available po sa ating komunidad na mga resources, ma-implement po natin yun and magagawa po natin yun sa pamamagitan din po ng tulong ng ating community o ng ating mga magulang, ng mga mag-aaral. So, hindi lang po curriculum yung dinedevelop, also, meron din po tayong developing teacher as curriculum leaders. Sabi dito, ang curriculum leader are trained and developed. They are product of different in-service and pre-service teacher education program. So, tayo, mga pre-service teachers, dinidevelop na rin yung thinking natin kung paano tayo magiging curriculum leader in the future, lalo na kung nasa fields na tayo ng education. So, kailangan talaga na train tayo and na-develop yung ating kaalaman kung paano tayo magiging curriculum leaders and paano tayo magiging mabuting teachers and na makakatulong talaga sa ating mga learners. So, they also develop their skills from their teaching experiences and encounter with great teachers. They are product of mentors and they are formed by supportive professional work environments. There are few important factors that need to be considered in the development of teachers as curriculum leader. So, una daw po, teacher empowerment. Teachers need to be empowered to make important decisions, solve problems, take action, and innovative in their own school and classes. So, paano magkakaroon ng teacher empowerment? Siyempre, sa ating mga teachers din, sa mga nagturo sa atin, sa mga mentors natin, mga professors natin, and also sa mga textbooks, and sa mga experiences natin sa pagtuturo, and also, siyempre, doon sa mga napag-aralan natin nung tayo ay mga free service teachers pa, and also kung teachers naman na tayo, marami din mga seminars, and maraming mga websites, marami tayong mga mapagkukunan kung paano natin ma-empower yung teaching styles natin, yung teaching strategies natin. So, itong teacher empowerment ay pinakamahalaga din, lalo na, siyempre, tayo dito, mga curriculum leaders and mga teachers, ay kailangan talaga ay united tayo. Parang kailangan talaga ng unity and cooperations among teachers between societies and also the family of the
learners, gano'n. So, efficient system. Teachers need to work in an efficient working environment. They need to be part of a system that is collaborative, professionals, and effective. So, sa efficient system naman, kailangan daw po ay siyempre yung environments na yung working place, talagang kailangan yung mga nandun, talagang makakapag-conduct yung tayo ng collaborative. Siyempre, nasa field din tayo ng professionalism, and kailangan talaga na yung mga pasistema natin ay epektibo. So, ang mentoring system naman daw ay teacher, especially the new type teacher, need to mentoring from effective and model mentors. So, kaya nga po, may mga mentors din yung mga teachers natin, and also tayo, as a full service teacher, kailangan pala ay nag-guide na tayo ng ating mga mentors, and may mga advices na tayo na nakukuha o na papakinggan sa kanila na eto, ganito yung gawin mo, ganito, ganyan. So, at least meron na tayong idea o may kaalaman na tayo sa mga napagdaanan na nila, lalo na kung sila ay mga teachers expert na talaga. So, administrative support. At any level, teacher will need full support from the administration, especially when they want to innovate or develop good programs for the schools and for the students. So, kailangan talaga ng support ng administration kasi siyempre, hindi naman talaga madali yung mga pag-implement o pag-innovate ng mga programs na kailangan natin, lalo na kung ito ay hindi naman sang-ayon yung ating mga administrators. Kailangan sa pag-conduct ng mga ganitong programs ay kailangan talaga ng supports ng ating administration para mas mapaganda kung ano man yung programs na gagawin natin. Kasi kung walang approval, wala rin namang mangyayari yung mga programs na gusto nating i-implement o i-innovate. Kaya kailangan talaga na itong administrative support. Lastly is yung learning community. So, ang learning community daw, teacher must experience to work in a learning community. Will all behave as professionals, avoiding any forms of professional geniuses and free from insecurities. Teacher need to learn from and share best curricular and instructional practices to each other. So, siyempre, mga educators tayo, siyempre kailangan ng environment natin at yung learning community natin ay talagang filled siya ng mga professionals, and kailangan yung mga actions natin dito, yung mga actions natin, mga decisions, and siyempre yung attitudes or behaviors natin, alinsunod na din sa code of ethics of teachers, kailangan nasusunod talaga natin yun. Kasi siyempre, mga curriculum leaders tayo, so kailangan talaga na dito, you should act professional. Siyempre, professionalism na yung bagay na kailangan mo talagang isakatuparan dito. And siyempre, yung ethics na tinatawag. So, kailangan yung mga ganitong bagay na iniiwasan natin yung mga jealousies and yung mga insecurities between teachers. So, tayo, as a teachers, dapat nade-develop na yon. O siyempre, yung mga pre-service teachers, lalo na tayo, mga pre-service teachers pa lang tayo. So, kailangan nade-develop na natin yung mga ganitong bagay na yung na-adapt na natin yung magandang learning communities na dapat na ma-adapt talaga natin, lalo na kung nasa fields na talaga tayo ng
pagtuturo. Nasa larangan na tayo ng pagtuturo sa kung na kailangan talaga natin ng environment na kung saan mas mapapractice pa natin yung professionalism and makakatulong tayo sa ating mga learners. Sabi daw, finally, continuing professional development is needed to ensure the development of teachers to perform leadership roles in the total curriculum processes. Like any leaders, they need support from various individuals and groups, especially in their school. So, siyempre, kailangan, kung saan man tayo na-assign na school, kailangan talaga na conduct tayo ng mga programs din, and siyempre dapat supports din siya ng school, and siyempre ng mga teachers. Kailangan talaga yung learning community din natin ay very supportive, and yung mga nakapaligid sa atin ay talagang alam din nila and sang-ayon din sila sa kung ano mang gusto nating i-implement na mga programs o yung mga includes natin sa curriculum na gagawin natin. So, ayun po, dyan na lang po nagtatapos yung aking topics. So, sana po marami po kayong natutunan sa aking pong pagbabahagi ng topics po namin na chapter 8, yung teacher as a curriculum leader.